Magandang araw po sa inyong lahat. Maupay na adlaw haaton nga tanan. Welcome kayo dito sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Kung bago ka lang sa aking channel, dito ay matututo kang magluto ng iba't ibang kakanin na pwede niyong pagkakitaan. Pwede rin po kayong matuto sa aking channel kung paano mag-bake ng cake at mag-design ng cake. At nga pala, ngayong araw na ito ay mag-bake tayo ng masarap na yema cake. Ngayon ay share ko naman sa inyo ang aking recipe na matagal ko na po itong pinagkakakitaan, itong aking yema cake. Noong nakaraang taon ay na-share ko na po dito sa aking YouTube channel ang aking yema cake, pero sa tab ko po yun inilagay. Ngayon naman itong yema cake naman ang isa-share ko sa inyo na pwede nyo pong ipangregalo sa inyong mahal sa buhay. Itong yema cake na talagang pwede nyo din po itong ipanghanda ngayong darating na Kapaskuhan. So ano pang hinihintay nyo? Panoorin nyo po ako kung paano ko nga ba ito niluluto or kung paano ko nga ba ito binibake. Ang una nating ingredients na gagamitin dito ay all-purpose flour. At dahil nga po pangregalo lang po itong ating gagawin ngayon, kaya naman konting ingredients lang ang kakailanganin natin. Ang una nating ingredients dito ay all-purpose flour, 2 cups, and then ang ating baking powder, 3 and 1/2 teaspoon lang po ito. Hindi po pwedeng sumobra dahil papait po ang ating yema cake. And then ang ating asin, 1 teaspoon lang po ito, pang-agaw lang ng tamis. Kaya tayo naglagay ng ating asin. And then ito naman ay Alaska Ibab. Ito ay naglagay ako o gumamit ako ng 370 ml. Saktong-sakto lang po yan. And then i-mix natin ng konti. Pagkatapos natin i-mix yan, ngayon ay ilalagay naman na natin ang ating tinunaw na butter. Huwag po kayong maglagay ng margarine, kailangan ay butter lang po. Ito ay 1/4 cup po ang inilagay ko. And then ang ating egg yolk, 4 pieces po ito, medium size. Dapat ay hindi susobra dahil kailangan ay malapot lang itong ating butter. I-mix lang po natin ito ng mabuti hanggang sa makuha na natin ang tamang consistency nitong ating butter. So ganyan po siya. And then itatabi natin at ngayon ay gagawa naman na tayo ng ating mirang. Dito ay gagamit tayo ng 7 pieces of egg white. So ayan, iha-high speed na po natin ito agad-agad para mabilis po ang paggagawa ng ating meringue or merengue. So eto nga, kung wala po kayong stand mixer, okay lang naman po ang hand mixer. Dahil doon naman po tayo nagsisimula, di po ba, na walang-wala tayong mga gamit. Hand mixer po ay makakabili na po kayo ng 300 to 400 pesos po. So pagka napansin nyo na ganyan na at nag-double size na ngayon, ay maglalagay tayo ng wash sugar. 1 cup lang po ito. Ngayon, habang umiikot ang ating stand mixer, ngayon ay paunti-unti po nating ilalagay dyan ng ating asukal hanggang sa maubos na natin ang paglagay ng ating asukal. So ito, paikutin lang natin ito tuloy-tuloy. Baka may magtatanong or mag-iisip kung bakit nga ba wash sugar ang ginamit ko, hindi white sugar. Dahil po ang white sugar ay sobrang mahal, kaya naman wash na lang po ang ginamit ko dito at hindi naman po magkakalayo ang kulay nila. Kaya naman okay lang po ang wash sugar. Pag hand mixer lang po talaga ang gagamitin natin, talagang medyo mahihirapan tayo sa pagmimix at medyo matatagalan tayo. Hindi tulad ng stand mixer na mabilis lang po, lalo na kapag high speed natin. Kaya naman kung wala ka pang stand mixer at nagpapa-order ka ng cake, simulan mo na pong mag-ipon. Araw-araw magtabi ka ng 20 pesos. Ayan, paunti-unti yan at makakabili ka na ng stand mixer. So ayan, okay na po ito. Ayan, napapansin nyo na kumakapit na po siya. Okay na yan. And then yan, ay ilalagay na natin sa ating butter itong ating meringue or merengue. And then maglalagay naman muna tayo dito ng flavor. Patak lang pong ilalagay nating lemon dito dahil sobrang tapang po nito pagka marami tayong inilagay. Dapat ay patak lang. Nandun na po ang kanyang lasa nito. Kailangan ay konting-konti lang dahil uulitin ko, matapang po ang lemon flavor. Pagkatapos niyan ay imimix na nga natin dyan ng cut and fold lang ang gagawin natin. Hindi natin po pwede itong i-overmix dahil hindi ito mapi-perfect itong ating yema. Kaya nga dapat kapag hinahalo na natin ang ating meringue sa ating butter, kailangan po talaga ito ay maayos ang paghalo. Hindi siya po pwedeng ma-overmix. Kailangan ay cut and fold lang, matyaga lang po tayong gawin ang proseso na yon. Kasi kung hindi natin susundin yon, ito ay hindi magiging perfect ang pagluto or pag-bake natin ng yema cake. Nga pala, bakit nga ba lemon ang ginamit ko dito imbis na vanilla flavor? Dahil nga po ay favorite ko ang lemon flavor at napakasarap talaga. Bagay na bagay po talaga ang lemon sa yema cake. So eto na nga,
dahan-dahan lang po natin itong imimix para po ma-perfect nga talaga natin ang pagluto ng yema. Huwag natin itong hahayaan na ma-overmix dahil nga papangit ang magiging kinalabasan nito. So, eto na, natapos na natin sa wakas pagsamahin itong ating mirang. And then ngayon ay ilalagay naman na po natin ito sa ating baking pan. Itong size na baking pan na ginamit ko ay 8x3. Dalawang baking pan po itong, ang size niya ay 8x3 and then isang 4x2. Dahil nga may sumobra pa. Ang sasabihin ko lang po sa inyo kapag maglagay kayo ng butter sa inyong baking pan ay dapat ay kalahati lang po dito dahil aalsa pa po ito. Huwag po susobra dahil aapaw po habang ito ay inilalagay natin sa oven. Baka kasi yung iba magtaka, bakit yung akin habang ito ay niluluto ay umaapaw? Ibig sabihin nun, napasobra tayo sa paglagay natin sa ating baking pan. So ito na, dapat ay nakapreheat na po natin ang ating oven. Dapat ay 10 minutes muna nagpainit tayo bago natin isalang. Kasi hindi siya magiging okay kapag isinalang natin ng hindi pa mainit. Kapag mainit na po ang oven, tsaka lang po natin dapat isalang itong ating yema cake. Ang ginawa ko dito ay gumamit po ako ng square na baking pan and then nilagyan ko po ng tubig. Pagkatapos noon ay ipinatong ko naman po dyan itong ating yema cake. Ang purpose ko dito, gusto ko kasi makinis yung pagkaluto nitong ating yema cake. Depende sa inyo kung anong gusto nyo, kung wala na pong tubig o dire-diretso na lang po. Sa mga magtatanong kung po pwedeng steam, opo, pwede po ang steam nito dahil nakagawa na din po ako ng steam lang. And then after 45 minutes, naluto na po itong ating cake. Kaya naman, gagawa naman na tayo ng yema. Sa ating yema ay kakailanganin natin dito ng condensed milk. Ito ay cowbell po ang ginamit ko dito para mas mura pero masarap naman. And then ngayon ay gagamit din tayo dito ng all-purpose flour, 1 and 1/2 cup. Dahil, bakit nga ba all-purpose flour at condensed milk palagi kong inuuna yan? Dahil gusto ko wala ng pamumuo, kaya mabilis lang po siyang matunaw. Pagkatapos ngayon, ay maglalagay na tayo dito ng egg yolk. Ito ay 5 pieces, medium size po ang inilagay ko dito. Kung gusto nyo pong dagdagan pa ang inyong egg yolk, gawin yung 7 pieces po, okay po yun. Mas masarap din po yun kapag marami tayong egg na nilalagay. And then, ngayon ay maglalagay naman na tayo ng Alaska Crema, 370 ml. And then, ang ating Alaska Evap, 370 ml din po yan. Ngayon, kung ayaw nyo po ng Alaska Crema, mas gusto nyo po ay Nestle Cream, okay po. Mas masarap din po yun. Pero kung nagtitipid kayo, okay lang din po naman na Alaska Crema po ang gamitin nyo. Masarap din po siya. Kung gusto nyo pong mag-add pa ng flavor tulad ng lemon, mag-add lang po kayo. Pero sa akin, hindi na po ako kasi nagkaroon na po ako ng lemon doon sa cake. Pero nasa sa inyo yun ha, kung maglalagay pa kayo ng flavor dito sa inyong sauce, dito sa inyong yema. And then, i-mix lang po natin ito ng mabuti hanggang sa lumapot. Pero mas maganda din naman kung maglalagay pa kayo ng flavor dito sa inyong yema, kung vanilla or lemon flavor. Pero mas maganda kung kunyari ay lemon flavor na ang naumpisahan mo sa inyong cake, pwedeng lemon flavor na din itong inyong yema. Pero patak lang, ang suggest ko sa inyo, huwag niyong dadamihan ng lemon dahil sobrang tapang po nun. Kailangan patak lang. Kung sakali wala kayong lemon flavor, pwede kung mayroon naman kayong lemon talaga na original, yung kanyang balat, kayurin nyo po yun. Yun, pwede nyo po ilagay. Masarap talaga siya kapag lemon ang ating flavor na gagamitin dito sa ating yema. Sa pagluluto ng ating yema, kailangan talaga ng lakas nito. Huwag nating hayaan na hintayin lang natin kumulo ito. Kailangan talaga halu-haluin natin yan. Hindi po pwedeng hindi natin hahaluin. Yung hinahanap nating consistency ng ating yema cake. At dahil nga po naluto na itong ating yema, kaya naman magsaseparate ako ng konti. Kukulayan ko po ito ng red. Itong aking red na pangkulay ay McCormick po ito. Nabili ko po siya sa SM. Doon sa mga pamilihan nila, mayroon sila doon mga food color at mga flavor. And then ang ginamit ko dito ay red and then green. Dahil nga po ay Pasko ang team ko dito, kaya naman ito yung aking ginamit na pangkulay. Sobrang ganda po ng pangkulay ng McCormick. So eto na nga, okay na siya. Ang gagawin na natin, ito na nga po, naluto na ang ating cake. So di ba ang kinis niya kapag kunyari may tubig sa ilalim pa. And then kung wala kayong parchment paper, pwede nyo pong gamitan po yan ng bond paper, pero wag nyo lang pong lagyan na lang ng butter kasi mas hindi siya maganda. So eto na nga, nilagyan na natin ng ating yema filling and then naglagay nga tayo ng ating Eden cheese sa ating gitna ng cake.
Ito na po, pupunasan na po natin yan. Magdi-design na po tayo. Lalagyan na po natin ng yema itong ating cake. Pero ha, mga kawaray, kung sakaling sa tab po ang gagawin nyo, dapat po ay malapot ang sauce, malapot ang yema nyo. Pero dahil nga ay cake na cake talaga ang gagawin natin, kailangan matigas po ang yema natin. Dalawang klase po kasi yan eh. Ang iba sa tab po ang pinapa-order nila. Ang iba naman ay ito, ganitong cake talaga. Pero kapag sa tab ang gamitin nyo, kailangan malapot lang ang inyong yema na gagawin nyo. Pero kapag ka ganito buong-buong cake na talaga siya, dapat ay medyo matigas itong inyong yema para mag-form po siya na cake. So ayan na nga. Lalagyan na natin. Optional lang ha kung maglalagay kayo ng egg and cheese. Pero ang suggest ko sa inyo, mas masarap kapag ka may egg and cheese po. Then ngayon ilalagay na. Magdi-design na po tayo sa may gilid-gilid ng ating red. And then galagyan na po natin yan. I-combine na po natin. Combination po ang ating kulay dito. Lalagyan natin ng green. Para lalong maganda at matingkad. At talagang Christmas na, di ba? Ito ay pwede niyong panghanda ngayong darating na Kapaskuhan. At pwedeng hindi na kayo mag-order pa. Di po ba? Kayo na lang mismo ang gumawa. At pwede po talaga ito sa steam. Kapag wala kayong oven, pwede niyo po itong gawin sa steamer. Kung wala ka namang steamer at talaga namang sasabihin mo, ay wala naman akong steamer, hindi na talaga ako makakagawa ng cake. Walang problema mga kawaray dito sa aking YouTube channel. Sa may video na ito, makikita nyo kung paano nga ba ako magluto ng cake na kahit sa kawali ay pwede po tayong magluto ng cake. Kung gugustuhin nyo lang naman, para hindi na tayo mag-order pa. At syempre, proud tayo na tayo nang gumawa ng ating cake, di po ba? So, ayan, natapos na nga nating designan o mag-design itong ating yema cake. Talagang napakaganda, di ba? Pero kayo, nasa sa inyo, creative kayo kung paano kayo mag-design ng inyong cake. Alam ko na tayong lahat ng mga baker ay may kanya-kanya tayong abilidad pagdating sa pagde-decorate ng ating cake. Sabihin natin may gagayahan tayo, pero hindi natin magagaya yon dahil mayroon tayong gusto pa or i-improve pa sa pagdi-design ng ating cake. Ganoon naman tayo, di ba? Kahit na mayroon tayong pinagagayahan, mayroon pa rin tayong sarili nating yung uniqueness nito, ng ating design. So, ayan mga kawaray, kung nagustuhan nyo po itong aking video ngayon, itong aking shinare sa inyong recipe, please subscribe my YouTube channel. Kung gusto niyo naman pong sumali sa aming group, ang Madiscarding Waray Group, sumali po kayo. Dahil kapag magbe-birthday kayo, maraming mga ka-group mate po ang nagbibigay ng regalo pa GCash nila kahit tagto 2 pesos lang, 5 pesos, malaking tulong na yon. At shoutout nga pala sa lahat ng member na nagbibigay talaga ng pa-GCash sa lahat ng nagbe-birthday. At shoutout na din po pala kay Christine Mojares na talagang nag-post siya sa ating Madiscarding Waray Group at nagpasalamat po siya dahil nagkaroon po siya ng handa dahil sa mga bigay ng ating mga ka-group. At shoutout nga pala kay Irene na talagang sinusuportahan niya po itong aking YouTube channel. Thank you po sa inyong lahat and God bless po sa inyo. And then kung gusto niya naman pong hiramin ang lahat ng aking mga picture, pwede niyo pong hiramin. Dalawin niyo lang po ang aking page, Cake by Ate Jazz. Support niyo din po ako. I-follow niyo din po ako doon. Ayan. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kawaray!